So yun mga paps, no, for today's videos is nandito tayo ngayon sa Valenzuela. So meron tayong troubleshoot mga paps, no. So matagal-tagal na yata itong hindi na pa andar. So na-stock daw kasi to, sa binenta na lang ng may-ari. So lahat ng function wala. So nahanap na natin yung kuryente. So pinulatan natin ng battery operated, tapos wala siyang battery. Okay. So ayan siya mga paps, no, update ko kayo pag mapagana namin to. So sa susian naman, ito nakarekta na nga to. Nirekta ko muna. Tapos yun na nga, sa push start kasi dito wala, so susian wala din. So ayun na nga, medyo matrabaho talaga to. Kaya yun, trouble natin to mga paps. Okay. So medyo napabayaan talaga tong motor na to. Nagagandahan sana sa motor na to. Nakapang NMAX na to. Ito nakapang NMAX na yung hub niya. Sa likod din ganun, nakapang NMAX na. So itong spline nito, pang NMAX na tong spline na to. Yan, nilagyan nga ng bearing. So malupit din yung gumawa na mekaniko o machine shop nito. Ayan o, astig o. So yun yung set ng spline ng pang NMAX. Tapos ito yung mugs niya mga paps. Ay, sorry. So ayan siya. Ito yung mugs, ay di pala mugs. Rim. So ayan siya. 17 to, no? Okay. So ayan na siya mga paps, no. At umandar na talaga siya. Start kasi to, kaya dito ko na ini-start, oh. Dito mismo to. So yun, naging one click, andar na agad siya. So pinalit ko talaga dito spark plug, saka ito carburetor bago. Tapos sinadjust ko yung bulb tappet nya. Yan, umandar na siya. Tapos naka dextrose muna siya ngayon. So di ko alam kung ilang taon talaga to na stock, kasi talagang medyo nahirapan ako paandarin. So buti naman kinaya. So mamaya naman is try na natin tong pinaka fuel pump nya, kasi yung fuel pump dito is bago naman daw. Tapos nagpalit kami nito CDI, tapos battery. So yung iba kasi mga pindutan dito ayaw na mag-function eh. So naka NMAX facelift na kasi ito. Okay, yun, update ko ulit kayo mga paps pag medyo okay na talaga to. Ito is for trial pa naman, ang mahalaga is napaandar ko. Okay, so kung meron kayong mga ganitong scenario na ayaw na talaga umandar, is Red 150 no, na stock. So yun, message lang kayo, try natin buhayin, baka kaya. So yan siya. So ayan na siya mga paps, no. Yun, inayos na rin natin yung wirings dito. So yan siya. Napagpag lang yung belt nya. Malambot na yung center spring siguro niyan. So yan yung forma niya mga paps. Alright. Tapos ayun na nga. So yun, ang naging problema lang talaga nito, pinalitan namin carburetor. Itong mga switch may mga problema na, lalo na to. So yun na nga, yung susi direkta na. So andito na yung patayan niya, kasi sira na yung susi, di na ma-remedyo yan. So yan. So yan, pansamantala muna yan. Okay. So yun, ito yung mugs ng hub ng NMAX. So yan, goods na goods yung paggagawa talaga, oh. Napakaganda. So meron lang nilagay na bearing dito. So modification talaga. So yun, stock pa rin yung stock pa rin yung belt nito. Ang tagal na nitong power link na to. Okay, semi open, pero matibay pa rin yan kasi ang tinabas andito. Ito lang yung tinabas nya. Matibay pa rin yung shell na to kasi andito pa rin yung support nyo. So wala lang tornilyo, dapat may mga tornilyo yan para matibay pa rin. Okay, so yun, repaint na lang kulang nito mga paps. Tapos yung ibang body o ibang kaha, katulad nito, ito palitin na to. Pang NMAX naman kasukat ito eh.
Kunting hilamos na lang to. All goods na. So yun, shoutout sa may-ari nito, no. So yung may-ari pala nito is regular customer na rin natin, no. Since motor namin that time is Easy Ride R2 o Easy Ride RS. RS sa akin, tapos sa kanya R2. So hanggang ngayon kinukontak pa rin ako ni Paps. So salamat sa tiwala. Sa mga gusto magpa-home service at magpagawa, yun, message lang kayo mga Paps, no. So iba na pala yung motor ko ngayon, kulay black na. Okay, yun, no. Okay, ride safe sa lahat, shout out sa lahat. So test drive natin to. So yan, okay na siya mga Paps, no. Parang kambing.